Mamuko. Sumura ang stockboard na pala. Polyethylene sheet. Ito na. Fixer na yun. Yes, room siya. Dito yung kanyang pinaka-access. Dito po dito sa kanyang bahay. Biday po ito. Pinaldan ako ng dito para may hugas. Biday. Ito po yung hugasan. Biday. Ang ambas, nandito na tayo sa 10 unit. Kahit tayo. Malaki po ito. Nasa 1 point. Itong blast screw. Chula ito. Owner. Ang lalagyan na lang po namin dyan is yero. Ay, wag mo na lutuin yan. Natangali na. Di nalalambot yan. Isabaw. Wala ng Pasko. Yun. Lahat ng mga punch list na ayos na rin. Isa maganda na. Kilo. Nandito na po natutulog sila owner. Araw-araw. 3 times a day. Mamaya natin to. Para sa mga... Pareho sa yung kamay natin. Ang bunot. Ako. Magduaya. Okay, sandakot. Discard siya mo. Paano ka? Ay, dalabi sa bayak ka pa rin. Wala pa dyan, Gam. Tapos na tayo. Ang pagkatapos. Good morning. Ayan mga boss, welcome back po dito sa ating channel. Bale, 2 days tayong hindi nakapag-upload. Yung Saturday, tsaka ngayon, kahapon, Sunday. Bale, yung project pala sa Lubao, last day po namin nung Saturday. Ayan, natapos na po siya. So, yung pong turnover doon, soon. Ang gusto kasi ni owner, tulad ng sabi ko dati sa ating mga previous vlog, ang gusto niya, makompleto na muna yung maayos yung loob ng bahay, and then yung sa harapan, ma-landscape, bago natin i-future sa vlog or vlog. Yun na yun before and after nitong proyekto. So, ang lakad natin ngayon sa Lakeshore. Bago pala yun mga boss, panoorin nyo muna yung video nung Saturday. And dito sa last day namin sa Lubao project na napakalaking bahay. 1 year in the making. Ito po yung proyekto na tumagal or umabot ng halos 1 taon. Actually, January 17 nung start po namin itong project na to. Natapos siya itong lang yung Saturday. Complete na po pati yung perimeter fence. Nagtagal lang siya sa mga change order, tsaka po siya mga pina-add pa ni na client. So ayan, kaya tumagal itong proyekto na to. So ayan, panoorin muna natin bago tayo tumakad. Pumunta naman dito sa project sa Lakeshore. Good morning. Ayan mga boss, Saturday po tayo ngayon. Nandito po ako sa Lubao project. Magpo-pull out tayo ng mga gamit dito. Although check natin kung matapos po sila. Kung hindi naman, baka konti na lang kung may babalikan man po. Ayan, nandito na tayo sa Lubao. Project. Sino? Ini project. Alright, ang ganda na oh. Ang ganda-ganda. Gaming kit. Halos tapos na yata. Ganda oh. Ayan po yung kulay na gusto nila owner dyan. Black. Halos more on black po ang gusto nilang kulay sa mga steel. Yun oh, ang ganda. Halos malinis na po lahat ng mga punch list na ayos na rin. So yun, matapos po ngayon, pull out na tayo. So yun, tulad po nasabi ko, yung turnover po nito, abangan nyo na lang. Dahil gustong ipa-landscape pa ni owner to para pag turnover is maganda na. Ayun na.
Retouching ng mga pintura. Ganda, nakabukas pa yung mga ilaw. Nandito na po natutulog sila owner. Lalo na pagka excuse me, na landscape po ito, ang ganda. Dirty kitchen. Dirty kitchen. Yun o, ganda. Good morning. Eh mga boss, ito na lang yung wala nang akot ng kanyan din. Yung iba nakakot na na. Doon sa likod wala tayong ano doon gamit. Yung mga pare, dadali natin. Ano yung dami? Yung mga daw yung Kamusta ka kasi dito? bakang karaw guys. Oo, lahat tanggal ay pull out na natin. Eh mga boss, patapos na po kami. Landscape na lang yan. Pero lang kami inaayos na security grills. Katapos naman din ngayon. Maraming salamat pala. Ibigay na ano si Ate Ellie saka si Kuya Ed ng Colgate. Gagamit ka nito. Magtutbrush ka wari? Oo naman. Tutbrush ka ba? Oh, kaya isa. Gamitin mo yan ha, magtutbrush ka ha, araw-araw 3 times a day. Oh, sige isa tayo. Tong! Tongo, para makapag-toothbrush na tayo. Bigyan kita isang chocolate din. Sa atin yung sobra. Oh, Thank you. oh Gio. Tata, mag-toothbrush ka. Siyempre! Isang tingkong Oh. ipan. Oh, yung mamaya yung chocolate, i-party-party natin. Oh, dyan, dami nito oh. Ang laso. Mamaya yan natin to. Para sa mga ano, sa mga anak. Pagkatapos mo kumain ng chocolate, magtututbrush. Pull out, ayan. Okay, yan, nakasakay na po lahat ng ating mga gamit. Alright, tatapusin na lang po yung ano, meron tayong security grills na in additional pa. Ayun na lang yung tatapusin namin, and then uwi na po kami. Saturday ngayon, so it's payday. Binigay na chocolate pa natin. Tawag dito. Hindi natin sa kanila. Hati-hati. Ating magkapatid ha. Hindi natin magkakaway ha. Sa bilang ko, dua. Hindi, bilangan sakmalan ha. Nung Lugi! mga lugi. Ang dami oh. Oh, diba? Oh. Ayan. O wala na pa nakmal. Paminyak malulit, timano ko ng burin. Ganyan oh, isang ganyan. No? Kahit tama ha. Siyempre, ano muna tayo, sinong mauna? Bunutan. Oh. Wala na kanya yan, bunutan. Impya ka malati, yung tatawli. Pagkara makalulong si Tali. Oh. Ta, ganyan ta. Hindi, shuffle ko muna yung ano. Shuffle ko muna yung ating ano. Malamang pinyak makalamang bola ka. Oh, game. Hindi. Sa kamalan. Oh, game. Para parehas ang kamay natin, oh, bunot. Sige, pang... Putay daw nga, papayak. Abay sa kanya. Lele, oh, ikaw. Oh. Oh, saan yung pinaka-maiksi? Kaya maliksi. Oh, yung sa'yo, yung sindagol tala. Yung sa akin. O yan ko mumuna Mahaba yun. Pakabayin. Pangalawa. Pangalawa ako. Bili. Pakaloy tontong. Kadwa ako. Pangdwaya. Pangalo. Oh, uli si EJ. Ay, tatalwi ka na ako na syempre. Hindi, sa kamalan. Okay, game. Sino mauna? Ikaw muna. Bilangan. Dakotan, sandakot lang. Lugi yata kanina. Okay, sandakot.
Discard mo, paano ka marami makukuha? Ba, isang takot lang. Ay, tayo dala. Ba. Oh, yeah. Pangalawa. Tenden. Puro M&M yung dinali mo ah. Eh, lugi. Ay, dala mo sumayak ka pare. Ba. Wag ganun. Wag ganun. Dimin. Lulusad na eh. Ba. Oh? Matalwaras na. Kita ka mo. Ikaw, gawa rin. Tapos ako. Dapat kumakarata ngayon, matalwaras. Oh, puro KitKat yan ah. Yan. Oo naman. Oh, marami pa. May ano pa, pangalawa pa. Sige na mga dami lang. Oh. Oh, si JJ huli. Kulang ko pa net, ha? Dami oh. Di mga dagol gamat, kailangan kayo mo, oh. Makanya mo ta, oh. Alam mo, baka dulog na wag daliri ng India. Makanya mo ta, oh. Oh. Simple mo. Oh, yung ano, yung una, ikaw naman. Oh, M&M lang ang ay. Tanan na, wata mirasa na. Kami nasa ka ba? Ikaw. Masalbag lang. Well, dapat sa salbag talaga yan. Konti na lang eh. Nakamirasa. Ikaw naman. Wala sa ka pa, Jay. Amo ko lang eh. Wala pa, Jay. Amo ko lang. Oh, di ba? Ako naman. Dala na kayo, Jay. Tawli ang dili. Bakit kulang-kulangan yun? Oh. Siyempre, ito kahit tao. O, bilang mo na tawli na tagan. Tapos siyempre, tibunan ko lang, sama lang ko lang minsan. Oh, Wala pa sa kalbisan din. timitagan. Oh. Oh, di yung natira, di party-party na lang tayo. Dalawa. One, two, three. Sa akin. Oh, yan. Oh, di ba? Di po, Ating magkapatid oh. Ay, maraming salamat kay Ate Eli, tsaka kay Kuya Ed. biya ka laso lang. Ano po yung ating nakuha? Doon na, una kami doon. Ako mo naman. Oh, mo, dalawang plastic mo ah. Eh, nag-nito ko ba yung plastic? Bakit ta? Okay na, mga boss. Okay na tayo. Last day. Mamriyad ata ba ano? Ay, yun oh, si Kuya Ed. Maganda. Okay na po. Sa Red Jules din dito. Okay, salamat po. Oh. Maganda. Okay, let's go. Ayan mga boss, 1 year in the making. January 17 nung start yata namin to, kung hindi ako nagkakamali. So halos 1 year po siya. Tapos na tayo ang pagtatapos ng Lubao project. So ayun. Okay, tara. Ang luwang ng gate oh. Umingat kayo ah. Tara, umingat. So yun mga boss, ayun po yung mga video, yung mga vlog natin nung Saturday. Tapos ito yung materials na dadalhin natin ngayon sa project dito sa Lakeshore. Mga conduit pipe, mga PVC O-rings para sa sanitary. Ayan. Ano po ito? Makapal. Kung mapansin nyo, ano siya, series 1000 po yan. Ano, Lasco standard pipe. Ayan, series 1000. Pagka po sa mga sanitary, lalo na kung tatabunan siya, is much better po na gumamit kayo ng makapal na pipe. Ayan, ganun din sa mga electrical conduit na sa sementuan. Ito abang to sa mga electrical, so makapal din po yan. Ayan, kung mapansin nyo, makapal, hindi yung mabibili sa hardware na maninipis. Tapos PPR sa mga water line. So let's go, sa Lakeshore tayo. Tapos baka sando rin tayo mamaya sa Kalulot yung unit. Ayan, nandito na tayo mga boss. Ayan, kahit na personal nating materials yung ating dala mga boss, pagka pinasok dito sa subdivision, meron po tayong Lakeshore Stub Roads User P. Ayan, 50 pesos. And then dito sa clubhouse, sa Moners, meron tayong binabayaran na 100
100 pesos naman dito. Ayan, yun pa yung mga resibo bago tayo makapasok. Ayan. Kahit po personal na tayo yung bibili, pagka nakasakay dito sa ating Tamaraw or sa ating drop side na sasakyan, so meron pong bayad dito sa subdivision. So yung mga baguhan dito na contractor, na kung meron kayong project dito sa Lakeshore, so dapat i-ready nyo po. Ready nyo rin po yung magiging costing nyo sa bayad dito sa sa mga deliveries. Ayun, nandito na rin pala si Utol. Chief, good morning. May bayad ako. May bayad dito. Sige, okay na po. Siyempre, baba mo lang. Alam mo nang makasakay na. Nandito na tayo. Ayan si Beastmaster. Mamo ko. Mamuta ang scaffold mo pala. Ano ang scaffolding? Saksakan tayo ng scaffolding. Okay, ayan po mga boss. Deskarga. Ayan siya. Ano, tagare? Habang na ng sa plumbing, tapos sa electrical para preparasyon. Makapag kami prepare na kasi yung slab on grade. Ayun na yung mga rebar. Halos still ongoing yung pag-rebar sa mga beam second floor. Kumampura. Ayan si Humar. Lintel beam sa mga opening. Ito, ano po ito? Dirty kitchen. Meron din siyang bintana rito. So yung kanyang pinaka header is lintel beam. Halos lahat po ng mga opening, mga bintana. Ayan, ito dire-diretso na po yung lintel beam na yan. Tapos na yung pinaka beam para sa second floor. Ito yung maid's quarter. And then iabang na ni Utol yung mga plumbing dito, kaya water line, and then yung electrical para ma-prepare po yung flooring. Dito, mga bintana po rito, meron siya 3 bintana rito sa plano. Isa, 2, 3. Tapos doon yung kanyang pinaka staircase papanik sa second floor. And then ito yung main door. Ayan, ito yung porch. Porch po ito. Porch area. Tapos yung garahe niya doon sa kabila doon. Although may access naman po siya doon papasok ng bahay. So nakalimutan ko pala yung solvent ang hindi nabili. Bibili muna ako saglit. Okay, solvent ang nakalimutan pala. Bili na tayo. Mas maganda po yung maliliit na ganito. Yan, 200cc. Minsan kasi pagka gumagawa, minsan hindi mo naiiwasan na masagi, matatapon. So kung malaki yung solvent, wala na, natatapon. Pero kung ganito lang, matapon man, at least meron pa tayong reserba. Dito na lang to.
Pagkatapos pala mga boss sa flooring nito, sa SOG nya, pagkatapos niya makompact, lalagyan natin siya ng gravel bedding. And then lalagyan din po namin ng ng perforated pipe. Perforated pipe, para saan ba ang perforated pipe? Ito po yung ilalagay namin, perforated pipe. Ayan, sa Lubao meron po kami nilagay ng ganito. Kung yung po mga nakasubaybay dun sa project doon, naglagay po tayo ng perforated pipe, which is yun po yung request din ni owner. Perforated pipe, ito po, ito pipe na ito, bubutas-butasan po natin yan. And then ilalagay natin dun sa paligid ng bahay, kung saan po i-applyan ng pagka po, for example, mag-i-spray ng gamot para sa anay. Para sa anay po yan. Meron lang tayong isang location kung saan siya i-refill or lalagyan ng gamot, tapos mag-i-spread na sa yun, sa pinaka structural or sa flooring ng bahay. Ayan po yung lalagyan natin perforated pipe. Tapos maglalagay din kami ng polyethylene sheet. Ito na po yung yung plastic na ilalagay sa flooring. Ayan, makapal po ito. In-order pa to from Manila. Pinalalamove ko dito sa farm. Ayan, ito na yung lalagyan nating plastic sa flooring. Ayan siya. Kaya na-prepare na, pagka okay na lahat, electrical, plumbing, tapos rebar. Ay, mauna pala to bago mag rebar. Gravel bedding, and then plastic, tapos rebar. Ayan, yung polyethylene sheet. Tapos perforated pipe din. Ayan, tulad ng sabi ko kanina. Okay. Ayan na. Medyo sa tansya ko, medyo matagal-tagal pa to bago tayo mag-slab. Dito kasi meron pang partition dito yan. Dito sa area na to. Meron siyang dito, lanay dito. Ayan, lanay. Tapos sa taas meron balcony dito to. Silipin natin yung plano. Balcony. Ito yung plano po na sinusundan namin, which is syempre kung ano yung nandito sa plano, detalye, yun yung ating sinusundan. Ayan, balcony. Sa second floor po yan. Yung second floor plan, may balcony dyan. Tapos sa ibaba nya, ayan, ganito yung kanyang orientation. Ayan. Ito yung garage, which is dun po yun sa gagawin dun. Tapos yung porch, main door. Tapos ito yung lanay. Ayan po yung lanay. Dito yan, dito sa likod. Tapos hanggang dito na siya sa property line. At dito meron siyang room, guest room. Guest room po yan, kung saan nakapwesto yung mixer na yan. Guest room siya, dito yung kanyang pinaka-access. And then ito yung access ng lanay. Tapos meron siyang window port yan. Meron siyang toilet and bath. Si Stillman Mang Jengjeng. Yan, dito po yun. So yun yung pinaka-access pintuan dito sa lanay. Tapos yan yung kung saan sa lumabas, yun yung pintuan naman dito sa guest room. Ito, guest room to. Ano, kapal ng bakal, oh. 16 mm po yan. Lahat ng ginamit namin dito 16 mm. Tapos yung mga ties o yung mga stirrup is 10. Tapos yung size ng column nito 40 by 20, 40 cm, tapos 20 cm. Inches, 16 inches by 8 inches. Yun, no? Ay mga boss, kararating po nila, ay dumating pala sila Kuya Bong tsaka si Ate Anet. And owner po, sila po yung owner nitong project. Ayan, sinilip po nila itong project. So ayun mga boss, pagkatapos natin dito sa Kalulot naman tayo, Kalulot project.
Ayun mga boss, yung pong mga ano, mga na ano to, na tawag ito, alam kung ano po ito. Hindi naman siya ano, hindi naman siya water closet dahil meron siyang faucet. Hindi naman siya laboratory dahil para siyang inodoro. Ano daw po ito? Bidet. Dala po nila to from Paris. Pinaship pa ni Kuya Bong to na ilalagay po dito sa kanilang bahay. Bidet po ito. Sana nasa tabi ng water closet. So, pinadala ko na dito para maiabang po namin yung dapat iabang dito. Ano siyang hot and cold. Ito, gugugas. Bidet, ito po yung hugasan, bidet. Hindi po katulad ng common na bidet yung pinupuset or yung telephone type. Ito po yung ilalagay namin. Bidet. Ayan. Bidet. Mga boss, let's go. Kalulot naman po tayo. Kalulot project 10 unit commercial stall. You know, nandito na tayo. Nandito na tayo sa site. You know, mga boss, nandito na tayo sa 10 unit. Sakay tayo. Kiras 12 na. And minus 7 minutes before 12. Ayan na. Ayan na po yung kanyang canopy rito. May canopy siya rin dito sa baba, tapos may canopy pa sa taas. Ito maano po to, malaki po ito. Nasa 1 point, actually 1.5 lang sa plano yan. Itong hallway niya tapat, pinalapad ko na siya. Nasa 1.8 na po yan, or 6 feet 1.8. Manta na. Itong blast ko chula ito. Kasi yung canopy rin doon nagkakahubog na. Hindi pa kita. Sitang kahon. Sitang kahon natin klam. At huwag imangan. Anong ulam mo? Tilapia. Pintor ka na kayo, pintor. Ano siya? 2x6 po yung pinaka frame nya. Tapos 2x4 and then 2x2. Tapos yung po nga sa original plan po niyan, yung pong pinaka shade niyan or bubong niyan is sa polycarbonate, which is nag-change plan sila owner. Ang lalagyan na lang po namin diyan is yero para at least lifetime na or tatagal. Yung kasing polycarbonate mga boss, mayroon pong lifespan yan, at least mga 10 years lang yun. So yero na po yan. May canopy na rin sa taas, oh. Kasi meron pa ditong canopy. Kaya tayo. Ay, wag mo na lutuin yan. Natangali na, di nalalambot yan. May katayin mo pa yan. Si Mang Sani wala pa. Wala pa si Mang Sani mga boss, absent. Simula nung January, di pa pumasok na. Marami pa yata ang pera si Mang Sani. Lagay mo sa bangkok to. Yung sabaw. Simula ng Pasko, hindi na pumasok. 26. Marami yata ang pera si Mang Sani. Ang sarap po. Ay, pera mo sabon ito. Ha? Sabon? Kain tayo, Jer. Ano ulam mo, Jer? Paksiw. Paksiw na suka. Bangos. Bangos. Saan? Andun, buntot na namin tira. Sa mga anak mo? Andun ko sa buwan. Baka araw ngayon. Ayun palang binigay niya, binili ni Mrs. nung pomot tsaka damit. Nakalimutan ko lang, papadala ko na lang, no? Yung binigay ni Auntie Flower. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, yung profile po nitong C channel bar na 2x6 yung pinaka frame nya. Ayan, yung ganyan. Tapos yung ginamit namin plate doon is 2x4 na C channel bar din, na naka plate doon sa wall, which is welded po siya doon sa mga dowel nung wall na yun. Napakatibay po niyan. And then yung meron pa po meron pa po siyang sagrad anchor po siya na ko-connect dun sa wall dun sa taas na nakaganyan.
Matibay po yan. 2x4 and then bubong. Tapos ayan po yung canopy. Yung canopy nito, tulad nun, yun yung pinakamataas. And then dadrop. Tapos tataas na naman to. Ganda nito pagka natapos na mga boss. Maano na siya, humahawig na dun sa kanyang perspective. Although may changes pala dito sa ano na to, dito sa canopy na to, which is sa original plan po dito kasi ganon din siya. Kung paano yung canopy na yun sa taas, ganon din siya dapat. So yun na ano siya na bago, which is ang nag-decide siyempre si owner. Kung hindi nyo po na tatanong, si owner po or si Kuya Andy, isa rin po siyang engineer kung di ako nagkakamali. Yan, shoutout kay Kuya Andy. So isa siyang engineer, siya po yung nag-design or nag-ano nung changes dito, gumuhit. Ayan. So yung canopy na yan, itong dito 1, 2, 3, 4 unit level po yan. Tapos yung dun sa gitna, yung dalawang unit na yon, so yung aangat, parang ganon, parang dun sa taas. Ayan na siya. So medyo, yun nga, tulad na sabi ko mga boss sa ano natin, sa mga previous vlog natin dito sa project na to, medyo maritalye po ito sa harapan. Maganda po siya sa harapan. Ano, kung papansinin niya, parang second floor yung harap niya, pero ano lang po yan, yung kanyang passage. Ganda. Ganda to, pagkatapos lalo na pagka nalagay na po yung mga roll up. And then yung space na yan, ayan, mapapansin yung space niya from dun sa kanyang header, maluwang pa para sa signage nung ano man yung store na ilalagay dito. So dyan didikit yung signage. Ayan, signage. For example, laundry shop, barber shop. So dyan lalagay yung mga signage. Okay, silipin natin loob. Itong unit na to, ito yung unit 10. Doon mag-umpisa yung 1, tapos 9. Ayan. And then yung tiles sa CR. Ito yung CR. Water closet. And then siyang ano dyan, faucet or shower. Ito yung pinaka open space. Ayan yung open. Gagawa pa natin ng security grills pala to para safety, for safety purposes. Ito rin yung isa. Ayan, meron na siya lababo doon. Ayan, pinipinturahan na to. Wala ka na locker. Ha? Isang ganyang papintura. Epoxy primer black. Hindi ko alam kung merong ganyan dyan sa mabinili yan. Sa Arayat pa yata binili yan. Sa Arayat nabili siguro yan. Hindi ko alam, meron dito sa hardware niya. Tanong natin. Ayan, tulad ng request nila owner, black. Black po yung pinaka roof frame. Op. So okay na oh. Yan, ito yung pinakamaluwang unit 1. Ang sukat niya sa harapan maluwang kumpara sa mga unit. Tapos sa likod same lang, pero maluwang po yung harapan nito. Itong unit 1 CR. Ito tiles po ito. Tiles, and then yung tiles nya halos hanggang dito na lang yan, 4 feet sa CR. Okay. Ayan si architect ano.
Si Architect EJ. Ayan mga boss, nandito na po tayo sa bahay. Ayan. So dito sa bahay, sa farm, wala pa ng pagbabago rito. Same lang. Malaki na rin itong aking itong talisay. Ay, merong naninira sa dahon nyo. Ito po, bahala ko dito pagka lumaki na, papatayin ko na itong aratilis. Itong isa namatay na nga. Ayun, tuyot na. Tulad nun, ang ganda nung ang ganda nung tubo niya. Tsaka yung African talisay, yung isa na yun, African. Parang naglalagas siya ng dahon ngayon eh. So yan. So ayan na mga boss, dito na wala tapusin yung ating vlog for today. Kita tayo bukas sa next upload. Paalam po. God bless. Ingat. Nanong Loretta